Ang bansyero ng bayan, Katunying, ang Jerry, Dos por Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Maaari daw pong abutin na ng 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos mag-adjourn ang Senado ng hindi nagpulong bilang impeachment court. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, walang magaganap na paglilitis laban kay Duterte habang naka-session break ang Senado. Git ng leader ng Senado, walang dahilan para madaliin ang mga senador sa pag-upo bilang impeachment court dahil kumpleto tayo. May Norilyn Temblor, may Junri Hidalgo. Matapos dahil hindi pa nila nasisimulan ang pagtalakay sa articles of impeachment na ipinadala ilang oras na lang. Pinadala ng Kongreso ilang oras na lang bago mag-adjourn ng sesyon. Sinabi ni Escudero na kailangan ding suriing mabuti ang mga patakaran sa impeachment at may ilang loopholes na kailangang ayusin, kaya ang pinakamaagang posibleng schedule para kailan? sa Senado na action ng impeachment Kailan? ay sa June 2. Kailan daw? June 2. June 2. Matapos ang midterm election. Isyu ng bayan, Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Take a little walk to the Maganda morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Secrets alive. Friday! Yuhu! Totoong Friday, February 7. Bridge across
Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, walang anumang iniinda sa katawan, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang sinat. Gathering the storm comes a tall, handsome man. Ayos ba? Ayos ba? Pero mo magwi-weekend tapos saka ka magkakasakit. Yun ang pinakamasakit na mangyayari sa inyo, di ba? Nagkukwento to si Administrator Ariel Nepomuceno. Nilapitan daw siya nung kanyang misis. Okay. Sabi daw ng misis niya, ba't matawa ka ng tawa? Nakikinig ka ako dito sa dalawa na to eh. Bakit? May joke ba? Wala naman. Ba't ka tumatawa? Natawa sila. Natawa na rin ako. Bakit? Hindi ba kung makinig ba siya, naka-earphone siya at hindi naririnig ng kanyang commander? Dahil nga siguro kakaiba yung hagik-gik niya. Nakikinig din naman yung misis. Siguro may ibang ginagawa si misis. Ayun, Mrs. Nepomuceno, magandang morning. Ayan, at kami nagagalak at kayo'y nasisiyahan. Yan. Hindi lang sila Mr. and Mrs. Nepomuceno. Kundi ang lahat ng mga subaybaybay sa 2x2 sa DZRH. Pero binabati din natin ang mga naiinis naman sa atin. Oo, kasama na rin. Kasama din na rin. Dahil sa, alam nyo, sabi nga nila, basta't publicity, whether it's negative or positive, that's publicity. Yan ang sabi ng mga artista. Hindi naman tayo artista. Yun na nga lang. Tipong artistahin lang. Yun lang. Yun lang. Kumusta po kayo? Kumusta po ang pagsubaybay ninyo? Ano bang say ninyo dito, mga text mates, mga text partners? Tama ba itong ginawa ng Senado? Meron pong samot-saring mga posisyon, pananindigan at paniniwala tungkol po dito sa ginawa ng Senado. Ano ba? Ano ba ang ginawa ng Senado? Pakinggan po ninyo at babasahin ni Kumbatsero. Narito po mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Mabuti po siguro ay si Kumbatsero na Nagturuan. narito po ang headline ng banner story ng pahayagang Manila Standard. At ganito po ang nakasulat. Impeachment trial versus VP Sara to start in June. Napansin niyo po ba yun, mga magulang? Escudero. Ayan po. Baka naman sabihin nila, Manila Standard lang yan eh. Manila Standard din yan. Dito po sa ibang salin, ibang salin. lang pahigang Philippine Daily Inquirer. Ito po yung headline ng Inquirer. Ayan, cheese. No Senate trial of Sara before June. Ayan. Wala daw pong magiging paglilitis kay VP Sara hanggang sa bago sumapit ang Hunyo. Ito naman sa pahiyagang Malaya, ang sabi nito, no impeach trial during Congress break. Ayun, habang sila nakabakasyon, ay wala daw pong impeachment trial. Ganon din ang banner story ng pahiyagang Philippine Star. No, sabi niya, no impeach trial during election break. Ayun, ganun din, Ang paninindigan po nitong, asa may Manila Bulletin? Ito Manila Bulletin. Ito pansinin ninyo. Ito pansinin ang headline ng Manila Bulletin. Ayan, Kumbatsero. 2024 employment rate soars to a 20-year high. Aba, Tinan mo na. Ito magandang balita. Good news yan. Ito magandang balita, yung sa bulletin. Sa ibang bansa, tumataas ang unemployment. Sa Amerika nga. Sa atin nga, Kumbatsero, sa Amerika kaya nga ayaw muna nating umuwi dun ang taas ng napakalamig. Ang taas ng unemployment rate dun dito pala sa atin 20-year high. Grabe ang ating employment rate. Ibig sabihin yan ay lumiliit ang bilang ng walang trabaho. Yan ang magandang balita. This is the highest jobs rate since 2005. Ito ang pinakamataas na antas ng may trabaho mula noong 2005. Baka itanong nyo, sino ba naman ang nagsabi niyan? Baka naman kung sino ng politikong pulpul lang ang nagsabi niyan.
Napakadiin. Napakadiin. Napakadiin naman, oh. May galit talaga eh. No? May galit. Hindi ho politiko nagsabi Sino nito. nagsabi niyan? Philippine Statistics Authority. Mga statistician yan. Oo, Walang sila lokohan mismo. dyan, kumbachero. Oo, sila mismo ang nag-aaral niyan eh. Oo. Yun. So, sa madaling salita, ang mga banner stories ng mga dyaryo natin ngayon na binasa natin, karamihan, politika. Politika. Pero kahit pa paano, merong nasingit na magandang balita. Magandang balita. Oo, mga magulang at mga mahal na taga. Ang sinasabi ni Escudero, kumbachero, ni Senate President, it cannot be done legally. Hindi ito pwedeng gawin ng naaayon sa batas. Oo, kung magtatrabaho sila o maglilitis during congressional break. Oo, yan ang sabi niya. Dahil ang sabi ho ni Senate President Cheese, kailangan i-convene ang impeachment trial habang on session ang Congress. Yan. Paano mo i-convene ang impeachment court kung Oo. kung sarado ang sesyon? Ayun, yun ang paniniwala Yun, ni Senate President Cheese. Pero meron nga hong ibang mga nagsasabi, kaya maraming ano tawag doon? Schools of thought. Yes. Ayan. Schools of thought. Marami daw pong eskwelahan ng kaisipan. Ayan, At ang may ibang pananaw mismo diyan yung majority leader mismo ng Senado. Bakit natin nasabi yan? Bakit nga ba? Bakit nga ba natin nasabi yun? Pwede ba nating i-play na ngayon, Mother? Mother. Meron pong isang panayam kay Majority Leader Tol Tolentino. Ito'y isang abogado. Oo, abogado. Doktor din ng abogasya. Parang doctor of laws. Aba, tinan mo nga naman. Hindi lang pala basta abogado. Hindi lang basta, doktor pa. Oo, doktor pa. At hindi lang yun, kumbachero. Siya ang majority leader. Pag majority leader, siya ang chairman ng Rules Committee. Tinan mo na. Naidiin mo yun, kumbachero. Ano? Siya ang chairman ng Rules. Rules Committee. Narito po. Ang isang panayam sa kanya sa ano na pa, tapatan? Tapatan. Sa tapatan ni Tunying. Ayan. Pakinggan po natin. Panoorin po natin. Kasi yung legislative calendar, ano yun eh. Yung lower house at saka yung upper house pareho. Umpisahan natin. Simulan natin. Sige. Go ahead. Para Play. lang mas maintindihan natin. Para may perspective. May context, kumbaga. Narito po. Pakinggan mo. Sige, inaayos pa. Ayusin natin para po mapakinggan ninyo ng buo ang naging panayam na yan ni Kumbachero kay Majority Leader Rules Committee Chairman Tol Tolentino. Tungkol po dyan sa issue. Kung pwede bang i-convene ang impeachment court kahit nakabakasyon ang Kongreso. Yan, lahat yan. Tatalakayin po natin at kukuha tayo mamaya ng iba pang mga nakakaalam dyan. Maganda sana, Mother, makakuha tayo ng mga dati nang naging impeachment Senator Judge. O kaya ay mga naging Senate President. Yes. Si Senate President Franklin M. Drilon. Yan. Kaya pwede natin makuha. Isang abogado. Noong ang impeachment ay kay ERAP, ang umupong presiding officer ay si Nene Pimentel. Senate President Pimentel, tapos ang katandem niya doon dahil dalawa sila may Supreme Court Justice, Chief Justice. Si Chief Justice Davide. Ayan, naalala mo, kumbachero? Tapos doon namang impeachment ni Chief Justice Corona, ang sino ba ang nun? Presiding judge nun. Sino nga ba ang presiding judge ng Kumbachero? Ba't ba nalimutan natin? Alamin nga natin. Balikan nga natin ang kasaysayan. At sa mga nakalipas pang mga impeachment na umabot nga ho, na trial. Trial dyan sa impeachment court. Nalala ko tuloy yung impeachment prosecutor na si Sergio Apostol. Ang sabi niya, Madam Wetness. Oo nga. Tingnan mo nga naman. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita.
susunod na. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, February 7, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Lokal na pansit canton, pasok sa Best Instant Noodles ng New York Times. Bilang ng walang trabaho sa bansa, kumonte nung nakaraang Disyembre. Pahayag ni Senate President Escudero na hindi maaaring simula ng impeachment trial habang nakabakasyon ng Kongreso, kinontra ni Senator Tolentino. Senator Ping Lacson may panawagan sa mga botante, pumili ng makakatulong, hindi panggulo lamang sa May 12 midterm elections. Halos 3 bilyong pisong halaga ng shabu na itinago sa noodles, dried mango at custard sauce nasabat sa Port of Manila. 4 patay kabilang ang isang miyembro ng US Service sa plane crash sa Maguindanao del Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Nakapasok ang lokal na pansit canton sa prestigyosong Best Instant Noodles 2025 list ng New York Times. Alam mo nga naman itong New York Times, mahilig din pala sila sa pansit canton. Pansit canton. Pumipili pa ng best, Aba. best instant noodles. Sa January 2025 article na inilathala ng American publication na Wirecutter section, ang Lucky Me Pansit Canton Calamansi flavor ay nakabilang sa isa sa mga standout na citrusy ramen category. Kasunod nito ang popular na Thai brand Mama's Shrimp Tom Yum Noodles. Ayon kay Marlene Ong, supervising editor ng New York Times, ang Lucky Me Pansit Canton Calamansi ang pinakamabilis na nauubos sa mga tinikman nila. May bayad na balita ba ito, Mother? Mother, ito ba isang bayad na pagbabalita? Pagsasahing papawid. Hindi naman. Hindi naman. Pinagmamalaki lang natin. Ayun. Mabuti klaro. Mabuti klaro. Wala ba tayong sample dyan ng Pansit Canton? Dating-dati dito sa newsroom ho ng DZRH, yan din ang yan din ang pamatay. Pantawid gutom. Di ba? Inilarawan pa ng artikulo ang Lucky Me Pansit Canton Calamansi bilang bright and citrusy plus honey and comforting all at once. What? Bright and citrusy plus honey Para ka- and comforting all at once. Para ka na palang food vlogger. Parang pinuri rin sa Para kasi artikulo. Gordon Ramsay. Pinuri rin sa artikulo ang kakaibang timpla ng dry seasoning soy sauce at oil packets na nagbigay ng light soy and fresh citrus flavor. Oh, really? Bukod sa mas manipis at mas curly ito kaysa sa mga karaniwang instant noodles, kaya't nagkaroon ito ng fluffy feeling. Yun. Pero di ba pinupuna dito sobrang taas sa Yung nito? kanyan sa Sodium. Ayun, maalat. Sobrang alat. Tapos yung kanyo, mabetchin. Betchin. Sabi naman nung gumagawa ng Ajinomoto, bakit? Ano masama sa betchin? Ay, nako. Binatang pa yun. Alas 6:26 na ng umaga, bumagsak sa record low na 3.8% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong 2024.
Sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba po sa 3.1% ang unemployment rate nitong December 2024, mas mababa kumpara sa 3.2% noong November. Dahil dito naabot ng Pilipinas ang full year average na 3.8% na unemployment rate na siyang pinakamababang record na naitala mula noong 2005. Yan. Katumbas po ito ng 1.94 million na unemployed na mga Pinoy nitong 2024 mula sa dating mahigit 2.19 million noong 2023. Mr. President. Ba? Konting yabang. Konti yabang. Ayusin niyo yung kwelyo nyo. Kung may kwelyo kayo. Naimbag nga bigat. Kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. 6:27 ang ating oras. Kinontra ni Senate Majority Leader Francis Tolentino si Senate President Chis Escudero kaugnay sa sinabi nitong hindi maaaring masimula ng impeachment trial habang naka-break ang Kongreso. Magugunitang sinabi nga ni Senate President Chis Escudero na hindi makapagsisimula impeachment trial hanggat hindi nagre-resume ang sesyon ng mataas na kapulungan. Pero paraan niya mag-convene ang impeachment court at manumpa ang impeachment judges ay kailangang may sesyon ang Senado. Pero sa panayam ng tune-in kay Tunying, sinabi ni Senator Francis Tolentino, ang majority leader ng Senado, na siya ring chairman ng Rules Committee. ng Rules Committee. Ayan. Maaring magsagawa, ayon kay Tolentino, maaring magsagawa ng impeachment trial nang hindi sumusunod sa legislative calendar. Paliwanag ni Tol, isang hiwalay na constitutional body ang impeachment court na may sariling procedures at timeline. Kasi yung legislative calendar, ano yun yung lower house at saka yung upper house pareho. Yes, sabay po sila. yan. Apo. So yung impeachment court ay nandun lang yun binigay ng saligang batas sa Senado. Walang impeachment court sa lower house. Apo. So ibig sabihin nun, bukod yun. Bukod na entity yun. It's an entity that can operate without following the legislative calendar. So hindi siya nakatali doon sa adjournment. So in other words, ito po palang tanong na pwede bang magtrabaho ang mga senador bilang senator judges at ang Senado ay mag-impeach mag-convene bilang impeachment court kahit na nakabakasyon. Ang sagot ay oo. Yes. Pwede. Oo. Yun pa rin ang sagot. Yun mismo sinabi ni Tolentino. Yun Medyo mismo. Mahina lang. Hindi lang, Hindi lang mala Pepsi Paloma. Yan po. Pero oo ang sagot niya Oo, doon. ang sagot niya, kumpatsero. Yan po si Tol. Si Senate Majority Leader Tolentino. Yun na ba pangalan niya ngayon? Yun na. Oo. Posible pa rin mag-convene ang Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit kasalukuyan silang nakareses. Ito rin ang opinyon ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Dahil hindi daw po bahagi ng legislative process ng Senado ang impeachment trial, kaya maaari itong isagawa kahit tapos na ang sesyon. Naniniwala rin siyang may sapat na ebidensya ang Kamara para magain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ang impeachment process kasi ay constitutional duty din under the Constitution, and I believe that Constitution is silent whether convening an impeachment court has to be done during the session or not. So, sabi nga, if the law does not provide, then we should not provide. So, kung walang prohibition, It's allowed. possibly, it is pwedeng gawin. Ayun, That is it as nakahabol far din. as I am concerned. But of course, I am submitting to the expertise and wisdom of the 24 senators. Wala ba tayong video niyan, Yuel? Oo nga. May video naman yan. Picture na lang sa dulo ni... Naka-zoom naman tayo dyan. Ayos lang. sayang. Si Congresswoman Jerville aka Jinky Luistro, isa sa mga impeachment prosecutors.
Alas 6:31 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Matanang mo, gising na. Pinadidistansya muna ng isang Bicolano, Senate President Chis Escudero, ang mga kasamahang senador sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, mas mainam na magpakita muna ng neutrality sa ngayon ang mga senador upang mabigyan ng credibility ang gagawing impeachment trial kung saan sila ang tatayong mga impeachment senator judges. Aminado ang Senate President na ito'y paalala lamang sa kanyang mga kasamahan dahil hindi naman niya maaring busalan ang bibig ng mga ito. I will admonish and keep on reminding the senators who will surely be part of the impeachment court, either in the 19th or 20th Congress, dahil impeachment court pa rin naman ang magpapasa ng ilang preliminary na mga bagay. To kindly, please, refrain from talking one way or the other for or against the impeachment or the impeachable officer in relation to this case. Pwede naman nilang purihin si Vice President Sara hanggang langit kung gusto nila nang walang kinalaman at hindi pumapatungkol sa impeachment. Wala namang problema yun. Pero this is a mere reminder and admonition. Wala naman akong kapangyarihang pigilan o busalan ng kahit na sinong miyembro na nais magsalita kaugnay nito. Kaya lang, teka lang, isa pang magiging question dyan, kumbachero. Kung June 2 sisimulan ng Senado as impeachment court ang trial, kaya nilang tapusin yun hanggang bago sila mag-adjourn ng June 13. Napakagandang katanungan yan. So papatak na 11 araw lang. Dahil by June 13, sabi nga ni Senador Attorney Romulo Macalintal, naging parang senador na rin siya. Senador na rin si Attorney Romy Mac, no? Hindi kakayanin para tapusin yung trial. 11 for 11 days. 11 days. Medyo mag-a-adjourn ang Congress pala ay mag-a-adjourn ng June 13. Oo. Kaya nga sinabi rin ni Senator Chis Escudero yung possibility na 20th Congress na yan. So hindi na rin sila ang magtatalakay nito. Kasi nga gahol na sa panahon. Yun ang magiging dahilan naman nila by June 2. By June 2. Wala na po tayong oras. Wala na po tayong oras. Samantala po naman. Hindi naman pwedeng simulan nila tapos ituloy ng susunod na hindi pwede yun. Naman lalong hindi pwede yun. Dahil iba ng komposisyon ng Senado noon. But of course, kumbachero, ito yung mga puro meron lang naman tayo dito. Puro meron lang Malay tayo. mo naman, baka pag may umakyat sa Korte Suprema at sinabing, hoy, pwede ba itong pinagagagawa na? Ay sabihin ng Korte, pwede yan. Yun. Parang yung isang judge, halimbawa, inabot ng pagre-retiro ang isang judge. Habang tinatalakay ang isang nililitis, ang isang kaso, sabihin ba nung kapalit na judge, hindi, umpisahan natin sa umpisa ulit. Hindi, pwede mo naman basahin na lang yung record ng husgado at ituloy na lang kung saan inabutan. So makikita natin, malalaman natin kung ano ang magiging treatment dyan ng mga maaalam sa batas. Sabi mo nga kumbachero, kung 110,000 ang mga abogado, tinanong mo sila sa kanilang opinion, mga 130,000 ang opinion doon. Kaya maraming opinion ang mga abogado. Lalo na hindi abogado. Lalo na. Tulad natin. Ang dami natin sinasabi. Kaya sabi po ni Senator Ping Lacson, pumili ng makatutulong, hindi ng panggulo at magpapatawa lamang sa Senado. Ito po ang sinabi ni Senator Lacson sa Bakit Ikaw? The DZRH job interview sa gitna ng nalalapit na eleksyon. Ba't ginamit natin sa gitna tapos nalalapit? Nanawagan si Lacson sa publiko na suriin at piliing mabuti kung sino ang 12 matitino sa mga kandidato para sa ikabubuti ng ating bansa. 12 naman ang pagpipilian. Pumili naman tayo ng talaga makakatulong. Hindi yung panggulo at hindi yung magpapatawa lamang sa Senado. So, yun lang pakiusap ko. Hindi lang ito para sa sarili ko, kundi para sa bayan na rin natin. 12 matitino at makakatulong ang ating piliin po. Ang tinig ni Senatorial Candidate Ping Lacson.
Sa ibang balita, halos 3 bilyong pisong halaga ng shabu na nakasilid sa pack noodles, dried mango at custard sauce ang nasabat na mga tauhan ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Ang kargamento na galing Pakistan ay pinadala sa kumpanyang Ayan Enterprise Trading and Logistics at nakakonsign sa Red Shinting Consumer Goods Trading. Arestado ang 5 Pinoy na sinasabing mga broker at consignee na itinago lamang sa mga alias na Oscar, Kevin, Richard, June at Ray. Si Ray ang presidente ng kumpanya. Sa joint conference ng Bureau of Customs, NBI, PIDEA at ng Dangerous Drugs Board, nabatid na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa kanilang foreign counterpart hinggil sa shipment ng illegal na droga galing sa Karachi, Pakistan. Natunton ng pinagsalib na pwersa ang lokasyon ng container cargo sa Las Piñas at natuklasan sa pagbusisi na may lulan nitong 58 kahon ng shabu na nakatago nga sa mga nabanggit na mga produkto. 3 billion pesos na halaga ng shabu po ito. Grabe ha. Grabe. Galing Mabuti na sa lang. Pakistan. Galing sa Karachi, Pakistan. Karachi, Pakistan. Na malamang, binyahe lang din sa Pakistan. Oo. Kaya nga kaya nitong mga nakakaraan may mga lumalabas ng information dito, may mga pagdududa na bakit pinalusot kasi pinadaan to sa X-ray hindi nakita ng X-ray. Pumikit yung X-ray operator. Pero kasi yun ay nakatimbre na alam na nila para tuntunin kung sino ang tatanggap. Hindi para pagdudahan natin na nabulag yung X-ray operator dahil nalagyan. Doon sa mga nakaalam ho ng operasyon na to, yan ay kumbaga nung una parang controlled delivery ang gagawin nila kumbachero, pero mukhang sa laki nitong huli na to nagpasya ang Bureau of Customs na pinumunuan ni Customs Commissioner Bienvenido, Rubio! Matagal natin inabanggit yun. Nung nakaraan linggo pa natin batid yan, kami mga kababayan. Pero hindi po namin binabalita. Baka kasi masunog. Baka masunog. Meron po kasing ang mga follow-up operations. Tinan nyo, magkakahalo dyan. BOC, Bureau of Customs, PIDEA. NBI, PIDEA, pati Dangerous Drugs Board. Yan, Congratulations! Customs Commissioner Bienvenido, Rubio! Samantala, alas 6:39 ng umaga, isang miyembro ng US Service at 3 defense contractors ang nasawi nang bumagsak ang private plane na kinontrata ng US military sa isang farm sa Maguindanao del Sur. Kinampirma po ng US Embassy na isang American military contracted aircraft ang sangkot sa aksidente. Sa pahayag ng US Indo-Pacific Command, ang aircraft ay nagsasagawa ng routine mission na nagbibigay ng intelligence, surveillance at reconnaissance support sa kahilingan na rin ng kanilang kaalyado sa Pilipinas. Tumanggi ang Indo-Pacific Command na pangalanan ang mga biktima habang hindi pa naaabisuhan ang kanilang pamilya. Ayon sa mga residente, nakita nila ang maliit na aircraft na paikot-ikot sa aero bago tuluyang bumagsak sa bukid sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Nadamay din sa insidente ang isang kalabaw na naputol ang uso. Patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Ito, kung American-owned aircraft ito, kumbachero, ano ba nangyayari sa mga aircraft dyan sa Amerika? Sunod-sunod. Sunod-sunod yun. Naalala nyo, yung nangyari dyan sa may Washington, Nagkabanggaan yung helicopter at aeroplano. Helicopter, yung Black Hawk pa naman. Di ba pag sinabing Black Hawk, medyo magaling na aircraft yan. Kaya lang, may kasunod lagi yun Black Hawk Down. Hindi ko na nga sinabi. Pelikula. Yung di ba? Tapos sinundan yan. Naalala nyo yung isang helicopter naman, pang emergency evacuation daw, kumbachero, na bumagsak dyan sa may Philadelphia. Hindi ba? Yung daming may mga namatay din dyan. Ay, nako, grabe. Huwag muna tayo umuwi. Saka muna tayo umuwi. Susunod! Dito po! Ito, mga textmates, mga text partners. Ang tanong natin kailan ba ninyo gustong itong trial na ito? June 2, maka-eleksyon o now na? Sa harap po ng magkakaibang schools of thought o posisyon at pananaw dito sa impeachment trial na ito.
Pwede ko kayong mag-text sa ating text line 0995-257-6399 sa Facebook at YouTube. Ayan. At babasahin po namin ni Kumbachero yan bukas. Habang kami nagkakape. Ayan. Siyempre, Ayan. ang ating ubod ng lakas, pumapagaspas, ay nandyan sa BBB San Miguel, Barangay Marulas, Valenzuela. Ayun yung minessage pa tayo ni Mayor Wes Gatchalian. Sabi ni Mayor Wes Gatchalian, ba't ba hindi pupunta sa Valenzuela yung promo na yan? Ito na, Mayor. Baka gusto mong manalo. Lakasan mo na ang iyong radyo. Andyan pa kaya yung gawaan ng telebisyon? Yung assembly plant ng Sony. Check mo nga dyan, Sherwin. Yan sa may BBB yun eh. BBB. Ba't ba tinawag? Ano ba ibig sabihin ng BBB at tinawag na BBB? BBB. Subok na matibay. Subok na matatag. Ayun ba yun? Di ba ano yun? SSS yun. Sherwin, tinan mo kung nandiyan pa yung Sony. Yung Sony yun. Paggawa Ayan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:42. World-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, Kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Mother, pwede ba nating i-play yung magkasunod na kay Tolentino tsaka yung kay Cheese Escudero, yung posisyon? Iparedy natin ha. Iparedy natin. At inuulit natin ang text question natin sa ating mga kababayan. Sa tingin ninyo, kung kayo ang tatanungin, now na ba dapat simulan ng impeachment trial? O next Congress na? Ayan. O makatapos ang eleksyon? Makatapos ang eleksyon. Samantala, umaani ngayon ng reaksyon sa social media ang isang Facebook post ng isang supporter ni Vice President Sara Duterte kung saan makikitang nasa isang flower shop ang pangalawang Pangulo. Sa post ng isang nagngangalang Tio Moreno, mistulang namili ng bulaklak. Ito pala. Dami. Ang gaganda ng bulaklak na bulaklak. Bulaklak. Ano bang klaseng bulaklak yan? Ang ganda ng bulaklak. Orchids ba yan? Ang ganda yun, no? Tsaka talagang sariwang-sariwa, ano? Ayun. Sa post po ng isang nagngangalang Tio Moreno, mistulang namili ng bulaklak si VP Sara at nilagyan pa ito ng uploader ng caption na sinong stressed sa gitna ito ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Hindi pa naman kinukumpirma ng Office of the Vice President kung totoo at kung bago ang nasabing larawan. May mga sumasagot na sa tanong mo, Kumbachero, si Director Dennis Ayag. Oo. Di ba nasa Negros Island Region ka, Director? Sabi niya, yung BBB, Balintawak Beer Brewery. Mga yun boss. pala ibig sabihin nun. Sabi naman ni Yusek Yuli Aguilar ng DSWD na taga Valenzuela din. Yun, tama. BBB, Balintawak Beer Brewery. Balintawak Beer Brewery. Kasi nga andun unang gawaan ng beer na ang may-ari ay mga Hapon. Sabi ni talagang taga Valenzuela to si Pero San Miguel Yusek. yung nandun, di ba? San Miguel Beer yung nandun. Yung, baka nabili. Baka nabili ng San Miguel. San Miguel, yung pala yun. O kaya, BBB. Subok na matibay, subok na matatag. Ito, sabi ng texter na may number dulo na 2689, no way! Aba? No way! No way. Sabi naman itong isang ang dulo ay, lagay nyo pangalan nyo, 3439, now na. Wag nang patagalin ang impeachment kay VP Sara. Ayan ha. Sabi rin itong ang dulo ay ng text ay ng number ay 6947. Sagot, now na. Now na.
Sabi naman itong si Bong Olvido ng Cadiz City, Negros Occidental, hindi na kailangan pa-impeach si Inday Sara kasi wala naman siyang kasalanan. Pinipersonal lang siya ng mga kalaban sa politika. Sabi naman ni Jimbo Sembrano, sana nauna para makulong na yan. Sabi ganun. Hindi naman kinukulong yung na-impeach. Baka akala nyo nakukulong yung na-impeach. Tatanggalin lang ho sa posisyon. Yun, impeachment. Ano to? Si Enjo, good day sa inyo. Now na ang hearing sa impeachment. Follow the rules of our constitution. Otherwise, we'll kick out Escudero. Abo. Hindi ha. Sabi naman ni Ivan lang, now na while it's fresh, strike while the iron is hot. Aba. Wag na. Sabi nitong dulo ay 3808. Wag na. Dapat si BBM ang impeach. Walang silbi. Sabi nitong isang from Pagadian City. Sabi ni Sharina Uy, now na. Edgar Foster, simulan na agad. Ayun, Rian Jose, now na. Ayun, ang dami ano. Ilocano ako, manok ni Tunying si Sara. Ayun, sabi. Ganon. Ayun. Yan. Tutuloy po namin ang gaya na sinabi po namin, pangako namin, itutuloy po namin ang pagbabasa sa inyong mga reaksyon bukas. Yan. Meron ka po ba dyan? Wala na. Wala masyado. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Let's Marvin Gaye and get it on. Friday, February 7. Hindi makapaniwala si Doc Deng Gallardo ng St. Dominic General Hospital sa Santo Domingo na biyernes na. Hindi kayo makapaniwala. Ganun talaga. Pagka masipag kayo magtrabaho, hindi nyo na mamalaya. Ang bilis pa lang lumipas ng panahon. Kabilis talaga. No? Sabi nga ni Kasoji Jimenez, oo nga, kabilis talagang lumipas ang panahon. Birthday pala ng aking ex-girlfriend. Aba. Si Ka-Aida. Happy birthday. Wala ba tayong papansit dyan? Ayan. Order ba kayo ng pansit ni Nanay Bene? Ayan. Nagluto na lang si Kasoji Jimenez. Pwede naman. Kasoji, yung mga napag-aralan mo sa academy. Yung kung paano magluto ng instant noodles. Instant noodles number 1 sa New York Times. Si Kuyang Chris Nulod, magandang morning. Birthday din daw ng kanyang Kuya Sunny Boy Nulod ngayon. Ayan. Si Tatay Bonnie Aporo ay sabi niya medyo nag-iiwas na tayo sa noodles. Totoo yan. Masarap nga yun. Pero paminsan-minsan pwede. Ang daming tatamaan sa inyo. Sa inyong, lalo na ang kidney kung batsero sa sobrang alat. Ang matutuwa dyan ay ang NKTI. Ayan, dahil marami silang magiging border. General Director RD Reuben Theodore Sindak. Magandang morning. Wala ba tayong libreng lupa dyan? Kumusta ba dyan sa Bicol? Happy birthday para kay Alfredo Estinoso ng Phase 7 ACM Homes, Alapan 1, Imus, Cavite. Binabati ka ni Tito Raymond Dadpaas. Ayan. Sabi ni Ka Jerry Labasan, sa June 2 na nila gawin ang impeachment trial para umabot kay Pacquiao at iba pang artista para masaya. Oo nga, no, saka-sakali, sino ba yung mga pumapasok sa Magic 12? Si Kuya Will, di ba? Mataas din. Pumapasok din si Kuya Will. Kuya Will, pagka mali ang sagot nung witness, bigyan ng jacket yan. Ayun. Si Kuya Ipe. Si Kuya Ipe, may video napanood ko, galing na rin sumayaw. Hindi mo kaya yung budots ni Senator Bong Revilla. Walang gayahan, kanya-kanyang style. Apate. Ilan pang mga text natin?
Sana ngayon umpisa ng impeachment trial para matanggal na sa serbisyo. Sabi nitong number 2138. Lalagay po ninyo ang pangalan sana, ano? Si Ivan lang pala, nako, lamig daw sa Las Vegas ngayon, kumbachero. Oo. Windy weather here, chilly. Sabi niya ganun. Chile. And sabi naman itong si Selma Tariman Oho, watching from South Korea. Naku, lamig din dyan sa South Korea. Lamig din dyan. Ano, Grabe. Salain din muna mga congressman na yan, ang mga pumirma. Baka mas masahol pang kurap mga yan kaysa kay Sara. Sabi nitong texter 9400. Yun ang yun ang laging ibinabato tuloy sa mga kongresista, kumbachero. Kumbaga sino ang walang sala, yun ang unang bumato. Parang ganun ang dating. Ganun ang dating. Para sa akin po, hindi dapat pag-usapan yan, yung impeachment. Maraming problema ang Pilipinas na dapat nilang unahin. Pinupolitika nila si BP Sara. Natatakot ang mga kalaban niya sa politika na baka kapag kumandidato si BP sa pagka-presidente, tiyak na mananalo. Magandang morning kay Shell May Arsa. At totoo din na kahit madaling araw nag-iikot si Yorme Isko. Aba, bigla nasingit yung si yung Mayor usapan na Isko. itong Mayor Uy, Isko. ano ba yung napakinggan ko kahapon? Sino yung in-interview? Si Konsehal Joel Villanueva? Naging konsyahal na lang pala si Joe. Hindi pa senador. Nagulat nga ako. Nung naalis ba siya bilang majority leader na sinan, naging konsyahal na lang? Kaya nga tiningnan ko pa muna sa television eh. Ano pala Councilor Joel Villanueva ng Manila. Ayun. Akala ko nga nung una si Senator Joel Villanueva yun eh. Hindi ho pala. Ayun. Tungkol doon sa mga kontrata, nako, matindi mga pala. kontrata na. Yung mga binenta pala, yung tinatalakay natin noong nakaraan. Yung kinuwenta mo na 65 billion na mga ari-ariang ibinenta. No, mayroon yatang nag-file ng kaso kung batsero. Ito yung may nag-file ng reklamo kay Yorme. mukhang may nag-file ng reklamo. Nasan ba yung pinag-uusapan natin ng isang araw na napakarami ito? Yung binanggit na mga binenta raw, yung Divisoria, Harrison Plaza, Paco Public Market, City College of Manila, Quiricada Fire Station, Sases Basketball Court sa San Andres. Pati basketball court? Oo, Ospital ng Maynila, Original Building, tsaka yung old PNB building. At may total dito 65 billion pesos. Ayun, ako. Tingnan. Yan ang mainam ding pag-usapan ng mga taga Manila, yung mga botante ng Manila. At hanapin kung nasaan ang pinagbentahan yan. Dahil inuulit natin, bukod tanging ang lungsod ng Manila ang gumawa niyan sa panahon ng pandemya. Kasi pwede naman sabihin na hindi kailangan namin ng pera dahil pandemya eh. Sasabihin ni Mayor Joy Belmonte, ano? Wala akong binenta kahit na isang square inch ng lalo na si Mayor Abby Better. Mamimewang din yun. Wala rin kaming binentang ganyan. Namimili nga kami. Tinan mo na. Namimili nga kami. Yung pagawaan na yung BJMP facility at saka yung bumbero, maghahanap kami ng lupa sa labas. Mas mura sa labas. Mahal dito sa Makati. Tingnan mo na yan, ha? Sige, napag-uusapan ng pera. Mamigay muna tayo ng pera, parang Het. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ang mga Radio Gaga dyan sa BBB. Subok na matibay, subok na matatag. BBB San Miguel, Barangay Marulas, Valenzuela. Doon ang ating ubod ng lakas na si Sherwin Alfaro. Go, go, go! Kuya Anthony at Kuya Jerry, dahil alam nyo ba na ang ibig sabihin pala ng BBB hindi yung Bulacan na beer brewery, dahil dito pala sa Marulas, Valenzuela, unang natagpuan ng Big Brother House, yung Big Brother, yan tignan mo naman, bahay ni Kuya. Hawig ba? Hawig. Pero ang totoo kong Sherwin, 40th birthday ngayon ni Attorney Victor Roy Macalintal. Ayun. Siya ang OIC Public Attorney's Office ng
San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Alam mo ba yon? Poging anak ni Attorney Romy. Ayan. Ayun. Si Vic Makalintal. Happy birthday. Pero dito nga sa Marulas, Valenzuela, ang unang bisita pala ni Kuya sa bahay niya, itong si Kuya Boy. Kuya Boy. Hindi ba si Tito Boy yan? Boy! Tama. Eto nga. Dahil dito sa Marulas, Valenzuela, dito sa tindahan ni Nanay Mona, Mona's Eatery, makikita nyo na yung mga tricycle na nakahinga dito, dito nakikinood. At ang pinanonood. Tingnan mo nga naman yan. Ayan o. Ano ba yan? Cable ba yan o YouTube? Ano to? Cable to, Nanay Mona? YouTube. Tingnan mo na. Sa YouTube ka monitor, nanonood sa YouTube. Baka naman, Sherwin. Lisa Ramos po. Si Nanay Mona Lisa Sherwin. Ramos na Sherwin, baka naman ngayon lang sila nanood at dahil nakita ka, nakita yung mobile ng RH. Hindi po, araw-araw po. Araw-araw. Araw-araw. Oo. Kada umaga po, sir. Ayun. At talagang dedicated yung kanilang TV sa DZRH dahil nga dito kumakain ng napakasarap na lugaw. Uy, kasama tanong tokwat baboy. Lechon. Buti may inabutan. Tokwat lechon. Sarap. Ayun o. Lechon, naku, lechon. tingnan mo Tokwat nga. lechon. Oo, tokwat lechon. Kagutom Kasarap ng lugaw ni Nanay mo. Tanong, 60 lang po. 60 lang, makakatikim ka na ng napakalutong na nilitsyon na. Dapat pala, Sherwin. Po. Sherwin. Crispy liempo. Oo. Sherwin. Habang, Sherwin, si Mona Lisa pala dapat tatanungin mo kung are you warm? Are you real? Mona Lisa. Tignan mo, si Mona Lisa nga talaga, tignan mo, hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. Ayos. Sabi Mona Lisa. Yan. Palagi kayo nakatune in sa DZRH. At bakit DZRH ang palagi nyo pinanonood? Dahil po, laging ano po yung balita. Updated po sa balita. At saka, paborito ko po yung 2x2, DCRS. Ang paborito yung 2x2. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Ayan o, 1,000 pesos. Tapos syempre, dadagdagan pa natin yan ng DZRH Grocery yan ha. Wow! Yun! Isang ulam-ulam kayo bukod sa lugaw. Maraming salamat po sa DCRS at saka sa 2x2. At saka kay Sir Anthony Bernard at saka kay Sir Jerry Baha. Salamat po, Ate Mona Lisa. Thank you. Si Ate Mona Lisa ay talaga ng mga dedicated na fan ng DZRH at ng 2x2. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging dumutang sa DZRH. Baka kayo lang sa dating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas. From Arts number 6, Serving Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Sa mga Radio Gaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday!
February 7, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Impeachment trial laban kay VP Sara sa June pa sisimulan ayon kay Senate President Chis Escudero. Pangulong Marcos dumistansya sa impeach Sara, itinangging may alam siya rito. Pag-angkat ng 4,000 metriko tonelada ng sibuyas inaprubahan ng Department of Agriculture. Ayuda program ng pamahalaan, maraming butas, hindi dapat pinamumudmod ng mga mambabatas, sabi ni dating Senador Ping Lacson. Dating PhilHealth President nag-resign dahil hindi sanay sa politika ayon kay Pangulong BBM. Dalawa ang peking ahente ng PAOK arestado sa scam. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, tatawid na sa 20th Congress ang pagdedesisyon ng Senado sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, wala munang mangyayaring impeachment trial habang nakabakasyon ang Kongreso sa gitna ng kampanya sa midterm elections. Sa kanilang pagbabalik sesyon sa June 2, 2025 na lamang anya maaring mapag-usapan sa plenaryo ang impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. Senate President Chis Escudero. Pero yan ay sinalungat naman. Ang posisyon ng Senate President ay sinalungat ng kanyang majority leader na si Senator Tol Tolentino na nagsabing magkaiba ang kalendaryo ng impeachment trial at ng Senado at maaaring mag-convene ang impeachment court kahit nakabakasyon ang Senado. Narito ang pahayag ni Senator Tol Tolentino. Ituruan nyo nga po kami kasi ngayong araw na to, actually mula pa kahapon ay pinag-uusapan kung ano ba ang magiging proseso ng impeachment kay VP Sara. Ngayong naka-adjourn na po ang Kongreso, pwede ba kayong magtrabaho as impeachment court ang Senado ngayong naka-break po ang Kongreso? Ayaw ko sana magsalita tungkol dyan, Catherine. More on the procedures na po siguro. Yung impeachment court is separate from the legislative meal. So ibig sabihin, it can function without complying with the legislative calendar. So kung nag-adjourn kahapon ng February 6 at June 2 pa yung resumption, in between, the impeachment court can function kasi it's a constitutional body in itself. So may sarili siyang procedure, may sarili siyang schedule, may sarili siyang timeline. So kasi yung legislative calendar, ano yun yung lower house at saka yung upper house pareho. Yes, sabay po yan. So yung impeachment court ay nandun lang yun binigay ng saligang bata sa Senado. Walang impeachment court sa lower house. So ibig sabihin nun, bukod yun. Bukod na entity yun. It's an entity that can operate without following the legislative calendar. So hindi siya nakatali doon sa adjournment. So in other words, ito po palang tanong na pwede bang magtrabaho ang mga senador bilang senator judges at ang Senado ay mag-impeach mag-convene bilang impeachment court kahit nakabakasyon? Ang sagot ay oo. Yes. Pwede. Bukas po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling humirit sa kanya ang Senado para sa special session upang matugunan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Sa Malacanang press briefing, sinabi ng presidente na nakasalalay sa mungkahi ng mga mambabatas ang pagkakaroon ng special session at hindi sa kanya magmumula ang kahilingan. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senador kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. Sinabi ni Senate President Chis Escudero na para lamang sa mahalagang bagay gaya ng mga panukala na kailangang agarang maipasa ang pagpapatawag ng special session. Samantala, dumistansya si Pangulong Bongbong Marcos sa impeach Sara at nilinaw na wala siyang kinalaman dito sa ginawa ng Kamara. Pinandiganan ng Pangulo ang nauna niyang pahayag na tutol siya sa impeachment. Higit pa ng Pangulo, walang anumang papel ang Executive Department sa impeachment proceedings na ito laban sa Vice Presidente. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ibang balita, inaprubahan ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng 4,000 metriko toneladang sibuyas upang mapigilan ang posibleng pagsirit ng presyo nito sa lokal na merkado. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na layunin ng hakbang na mapigilan ang onion crisis, na maulit ang onion crisis noong 2022 na ang retail price ng sibuyas ay umabot sa mahigit 700 piso kada kilo dahil sa kakapusan ng supply. Sinabi ni Laurel na pinayagan nila ang pag-aangkat bilang preventive measure upang punan ang posibleng kakulangan ng supply at mapigilan ang pagsasamantala ng mga negosyante. Inaasahang sa susunod na 2 linggo ay darating ang 3,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas at 1,000 metriko tonelada ng puting sibuyas habang iniintay ang anihan sa buwan ng Marso. Pero yung pong mga magsisibuyas ay dismayado sa muling pag-aangkat ng sibuyas ng pamahalaan. Ano? Alamin natin ang balita mula kay RH25, Grace Ansano. Coming Grace! Katunying ka, Jerry, dismayado ang mga magsisibuyas sa Nueva Ecija, maging ang mga karatig lalawigan tulad ng Tarlac, Nueva Vizcaya at maging sa Pangasinan hanggang sa bahagi ng Ilocos sa muling pag-angkat ng sibuyas ng ating bansa. Inaasahang kasing darating na ang 3,000 toneladang red onion habang nasa 1,000 toneladang puti naman ng sibuyas ang paparating ngayong hanggang sa buwan ng Pebrero. Bagay na simula ngayon ng pag-ani na ng mga magsisibuyas. Ani Israel Reguyal mula sa Bungabong, Nueva Ecija, labis ngang nangangamba ang muling pagbagsak daw ng presyo nito. Aani sa maraming mga lugar ang mga magsisibuyas at ang mga cold storage anya ay matumal ang bentahan mula sa mga local harvest na nakaimbak pa sa mga cold storage natin. Matatanda ang umabot sa 700 kada kilo ng sibuyas noong 2022. Batay sa datos ng BPI, ang buwan ng konsumo ay umaabot sa 17,000 metric tons sa pulang sibuyas, habang 4,000 metric tons naman mula sa sibuyas na kulay puti. Ito ay mula sa inventaryo ng Bureau of Plant and Industry. Tatagal hanggang sa katapusan ng Pebrero ang naturang imbak. Nasa 8,500 metric tons ang mga nasa bodega nito at sa kalagitnaan daw ngayong buwan ng Enero, habang sa puting sibuyas ay nasa 1,620 ang metric tons naman ang report sa mga kulay puti nga na sibuyas. Ito ay ayon sa report ng BPI Director na si Glenn Panganiban. Tinatayang nasa 33,000 metric tons ang aanihin ngayon ng ating mga local farmers, habang naglalaro naman ang presyo sa mga palengke
ng sibuyas mula 100 to 120 dito sa bahagi ng Central at Northern Luzon. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Reyes Ansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Alas 7:20 ang ating oras. Kuha tayo ng update sa bumagsak na eroplano sa Maguindanao. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, kinumpirma ng United States Indo-Pacific Command na kinontrata ng militar itong eroplanong bumagsak sa Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa US Indo-PACOM, magsasagawa ng intelligence, surveillance at reconnaissance support o ISR support ang Beechcraft King Air 300 aircraft na galing sa Cebu patungong Cotabato City. Wala rin umanong inaasahang nakaligtas sa eroplanong lulan ng isang US military serviceman at tatlong defense contractor. Lalo't nireport na nga kahapon ni RH19 Jundi Makutak na 4 ang nasawi sa insidente. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye ang US Indo-PACOM lalo't nagpapatuloy naman ang investigasyon sa kung paano nangyari itong pagbagsak ng eroplano. Kahapon, kinumpirma din sa DZRH sa iwalay na report naman ni RH4 Karen Oyong, kinumpirma ng US Embassy na kinontrata nga ng kanilang bansang naturang eroplano. Wala pang pahayag dito ang Armed Forces of the Philippines hanggang sa mga oras na ito. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Uy, may good news daw sa mga motorista. Ano na yan? Ano na naman yan? Ano na naman ito? RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Kapaning, good news nga doon sa ating mga motorista dahil nakaambang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos yung dagdag bawas nitong Martes. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng mag-rollback ng 30 sentimo ang kada litro ng gasolina o kaya naman ay walang pagdalaw. Maaari namang maglaro ng mula 20 hanggang 50 sentimo ang tapias presyo sa kada litro ng diesel habang 10 hanggang 25 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ito ng anunsyo ng Saudi Aramco, ang leading oil exporter sa mundo, na tataasan nila ang presyo sa kanilang mga buyer sa Asia sa susunod na buwan. Sa gitna ito ng tumataas na demand mula sa China at India, kasabay ng isinataw na mga sanksyon ng Amerika sa Russian supply. Gayun din daw ang pagbaba ng produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries nitong Enero sa gitna ng mababang output mula Nigeria at Iran. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kakaparanggot lang naman pala. Ito, sabi ni Engineer Ronald Talen, si Kuya Amang, yun lang pala. Pero hindi si Giselle ang nagdesisyon nun, ha? Hindi pa si Giselle. Iniulat lang ni Giselle yun. Kuya Amang, Engineer Ronald Talents, yan sa nasa Rizal, Nueva Ecija daw sila. O ingat kayo sa biyahe, papuntang Aurora. Susunod! Tito Bo! Sino itong magaling na actress at sikat na sikat dati? Ano nangyari? Kinakapos daw sa pera at mukhang gipit na gipit. Gipit na gipit. Kung kani-kanino daw nangungutang. O baka kahit sa patalim, kumapit yan. Yun na nga. At ang latest daw na inutangan, si Morley. Si Morley, inutangan. Kaya pala nire-report. Kaya pala may sama ng loob. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 7:23. DZRH Pangunahing balita. Meron tayong kasama sa linya kung batsero, isang batikang abogado. At hindi lang basta abogado, kundi nagsilbi ring Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Tanungin natin tungkol dito sa issue ng impeachment. Si Attorney Domingo Cayosa. Attorney, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Jerry at Tunying at mga nakikinig at nanonood sa inyo sa DZRH. Opo. Attorney, bago lang po tayo mag-umpisa tungkol doon sa impeachment, ilan na po ba abogado ngayon sa Pilipinas? Siguro higit na 75,000 na ang
abogado sa Pilipinas. At lahat ng abogado kailangan ay miyembro ng IBP, ano po? Opo, required yan under the rules of court at sa batas. Rules of court. Hindi pala pwedeng, ayoko din dyan. Hindi pala pwedeng ganun, hindi pala katulad nung mga broadcaster. Ayoko mag-KBP. Dito pala, hindi pala required maging... Kapag ayaw maging miyembro ng IBP, hindi pwedeng mag-perform as lawyer, attorney. Tama po. Ganun pala. Okay. Ito tayo sa sabi nga natin kung gaano karami ang abogado. Ganun din karami ang opinion. Mas marami pa. Mas marami pa ang opinion. Dumarami hong mga opinion dito sa DAP. Pwede bang mabuo ang impeachment court nang nakabakasyon ang Senado? Doon lang kumbatsero sa Senado, ang Pangulo ng Senado, abogado. Yung majority leader. Ang majority leader ay abogado rin. Siya pa ang chairman ng... At magkapangalan pa. Francis Parejo. At siya pa yung chairman ng Rules Committee. Ayan, Kayo po, attorney, ano pong pananaw ninyo doon? Pero tama ko yan, na sa dami ng abogado, kanya-kanyang opinion. Pero iisa lang naman ang konstitusyon, iisa lang naman ang Senate Rules of Impeachment, at meron ng mga desisyon ng Supreme Court tungkol sa mga ganito. So, malinaw na ko yan. May mga tinatawag na jurisprudence ng Supreme Court na nagsasabi na kahit nag-adjourn na ang Kongreso from their legislative calendar, yung nangyari nga recently, tuloy pa rin. Hindi ho naman mawawala yung Senado. Tuloy pa rin ang trabaho nila. Sapagkat ang termino ng ating mga senador, 6 years. At pinakita ng Supreme Court na maaari yung legislative function, hindi na kasi nag-adjourn na sila. Pero yung non-legislative function, kagaya ng pag-upo bilang hukom sa impeachment court, ay pwede pa rin nilang ituloy. Sapagkat the Senate remains to exist. Mga senador na nahalal, may fixed term yan. So, hindi ho accurate yung paningin na dahil nag-adjourn si Nedie, hindi na sila magtatrabaho. Hindi ho, senador pa rin sila. Meron silang ibang trabaho maliban sa paggagawa ng batas. Opo. Nabanggit din nyo merong jurisprudence, may naging desisyon na meron ho bang nangyaring ganyan na ipinasya ng Korte Suprema na sinabi ng Korte Suprema na pwede kahit nakabakasyon kayo, pwede ninyong simulan ng impeachment trial? But not exactly impeachment, pero very similar. Ito yung Pimentel versus Joint Committees of Congress, na kung saan si Senator Pimentel noon in the 1995 elections, pinestyon niya yung canvassing na ginagawa ng Kongreso. Ang sabi niya, hindi na pwedeng ituloy yan kasi nag-adjourn na. Doon lumabas yung doktrina na kahit nag-adjourn niya from their legislative functions, yung legislative calendar natapos na, tuloy pa rin yung gawain nila. Yung ibang function nila. Bilang Board of Canvassers. So ito naman, impeachment. May naihain na impeachment complaint. Malinaw ang Constitution na pag dinala ng lower house sa Senado yan, nakalagay doon, and the Senate shall henceforth proceed. Ibig sabihin, kaagad, walang delay. So yung pong... Ito ang rules nila, nakalagay doon, araw-araw ang kanilang hearing. Oo. So yung pong ang pagkakaintindi nyo pala doon sa forthwith, agad-agad ay kung kahapon, kung batsera, anong petsa kahapon? Asais. So asingko nung pinadala, at kung ang susundan natin ay yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na June 2 pa, hindi na po masusunod yung forthwith. Ganun ba? Tama ba intindi namin sa sinasabi nyo? But of course, meron ng delay, di ba? So, hindi natin alam kung ano ang rason nila dyan. Pero there's nothing to prevent the Senate na mag-reconvene at umupo ng impeachment court. There's nothing to prevent the Senate from sending the articles of impeachment kay Vice President Sara para mabigyan naman siya ng 10 araw para sagutin yan.
Yung proseso kasi. Ang posisyon po kasi ni Senate President Cheese, kaya nga June 2, dahil nagbakasyon na nga raw sila. Kailangan daw on session ang Pagko-convene ang Senado para mabuo ang impeachment court. Di ba, kahit nakabakasyon ka, kung kinakailangan ng iyong trabaho at importante, pwede naman silang magpasya na, sige, magkita-kita ulit tayo. Pwede naman sila mag-overtime. Very flexible naman ang kanilang rules. So, yung gaya ito, di ba, napakahalaga ho ito sapagkat importanteng mabigyan ng due process naman yung Vice President, di ba, para makasagot siya. Pangalawa, mabigyan naman ng galang yung paningin ng lower house na supermajority nagsabing dapat isakdal ito at tayong mamamayan gusto din natin matuldukan ito, di ho ba, na malaman ang magkabilang panig. Mangyayari lang yan kung uusad sa lalong madaling panahon yung proseso. Hindi natin alam kung anong desisyon, nasa kanila na yan, pero importanteng makita ng taong bayan yung mga ebidensya ng magkabilang panig at matuldukan ito para there will be more stability. Mahirap kung masyadong tumatagal to. That's the whole reason why kung titignan natin ang konstitusyon at ang rules of the Senate impeachment itself, expedient dapat yan. Kasi importanteng ma-resolve ito one way or the other. Naalala ko tuloy bigla, Attorney Cayosa, no? Noong pong, ako po kasi Senate reporter, nung inimpeach si dating Pangulong, nung nagta-trial kay dating Pangulong Joseph Estrada, naalala ko may mga trial dates na mga December 26, December 23, wala na pong sesyon ng Senado nun, dapat Correct. So, naalala ko tuloy bigla doon sa sinasabi ninyo, no? So, pwede ho naman kahit ang nakalagay sa kanilang rules every day from 2 p.m. onwards. Pero nakalagay din yung pwede lang baguhin yan. Pwedeng lalo ngayon, wala na silang legislative function noon. Diyan sa rules kasi, sa umaga yung legislative function, sa hapon yung impeachment function daw. Pero since wala na sila, tapos sa yung legislative calendar nila, di pwedeng buong araw para mag-focus, para naman all the parties are given a chance in court, kumbaga. Ang kinakailangan lang, ready, sabi ni VP Sara, sige, mag-file kayo, sasagutin ko. Ngayon, nag-file sila. Ang problema natin, wala yung mga hukom. Diba? So, naiintindihan natin, nakabakasyon, pero di ho ba napakahalaga ito? Kasi the longer it takes na hindi nare-resolve one way or the other, kanya-kanyang propaganda, hidwaan, at there's instability. Hindi rin maganda yan sa international community, mga namumuhunan, mga negosyante, because these people would want issues like this resolved properly, peacefully, na may due process. Opo. Ano pong legal recourse na pwedeng gawin ng mga nagtutulak ng impeachment kung ayaw ng Senado, ayaw ng Senate President? Well, pwede ho naman mag-request yung mga senador na magkaroon special session, i-request sa presidente at yung presidente ang mag-request na magpapatawag ng special session. Pwede rin ho yan. Pwede rin ho pipirma sila ng resolution kung sila ang mayorya at ipahain sa presidente ng Senate kay Senator Escudero, malamang ho naman tatalima siya kasi kung hindi, baka nga naman magpapalit na naman sila ng Senate President. So, huwag na sanang umabot ng mga ganoon. Di ho ba? Yung, meron namang constitutional process. Ang ideal sana, gampanan lang nila sa lalong madaling panahon. Opo. Okay. Baka meron pa kayo idadagdag. Meron pong isang total nandiyan na kayo. Paano po in the event na hindi nga po ito magawa ngayon at halimbawa ito naman kwentuhan lang sa June 2 gawin yan, kaya lang ang term po ng mga kasalukuyang nakaupo, especially yung expiring na yung term, ay hanggang June 30 lamang. Kung June 2, assuming just for the sake of argument na umpisahan nila yung trial agad-agad, mag-convince sila, umpisahan yung trial at hindi natapos. Hindi natapos ng June 30. Ano po mangyayari?
Ang mangyayari ho sa aking paningin at base sa jurisprudence at practice ng ibang demokrasya na kagaya natin meron ding impeachment, yung bagong Senado, yung mga bagong senador, uupo silang hukom pa rin at itutuloy nila. Sapagkat on record naman lahat ng ebidensya diba? Opo. So, itutuloy lang. Meron din nagsasabi na hindi daw kailangan magre-refine ulit back to zero kagaya ng paggawa ng batas. Pero ito hindi ho ito Hindi kasi paggawa batas ng yan, batas, ibang-iba. Oo. So sa tingin ko, pwede naman nilang ituloy. Pwede ho yan na fresh Monday. So pwedeng yun ang hinihintay nila. Pero di ba maganda sana simulan na ngayon? Kasi mas may oras sila ngayon. Wala na silang legislative agenda Diba? At to be fair din kay VP Sara, sa taong bayan, sa mga congressman, di ba yung anong matinding rason bakit ipopospon ng ilang buwan? Kasi gusto nakabakasyon, pagod na ba sila masyado? Bakasyon, mga ngampanya. Yung iba po, mga ngampanya. Pero di ho ba, maganda nga yung may araw-araw na hearing kasi nga yung media nandyan sa kanilang rules, open to the media. So makikita natin ang performance ng bawat isa. Tangi-tangi ba? Sila ba ay karapat-dapat na i-re-elect natin? O kaya alam ba nilang kanilang ginagawa? So, di ba, that's essence of democracy na may transparency at libreng exposure. Ba? Kung magaling sila at maayos. Kung magaling. Ayaw mo. Pagbutihin mo, di ba? Kandidato ka Pagbubutihin ng lahat kasi nakikita ng buong Pilipinas ang nangyayari. Pati na yung ebidensya, pati na yung mga desisyon. So di ba napakaganda? Very nice one of experience in democracy. Di ba? At napupulsuhan ninyo ng mga politiko yung bayan kasi nasusubaybayan nila yan unlike yung ordinary courts, di ba, na bawal ang yung PICAM, wala tayo ito, magugulantang na lang tayo. Ito talagang live via satellite ito. Open ho yan. So di ba nakakatulong yan dun sa mga re-electionist kung kinakailangan nila yung media exposure. Diba? So medyo hindi masyadong malinaw kung bakit. Siguro pinag-uusapan pa nilang detalye. We pray that eventually umusad na ito. To be fair naman din kay Vice President Sara kasi gusto niya, sige, mag-file kayo, sasagutin ko. Dito na nga yung proseso. Huwag na sana nating masyadong patagalin. Attorney Cayosa, salamat po. Thank you po. Sa inyo. Magandang umaga po. At sa ulitin, Attorney. Maraming salamat. Good morning po sa lahat. Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:43. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Hoy, muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang nasabing photo contest itong February 1, hudyat na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas po ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ayon kay PAGCOR Chair Al Tenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Ayun, maaari pong magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya. Ito pong conventional, mobile at drone. At 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Kaya tatanggapin po ang mga entries hanggang July 31 lamang. Para sa iba pang mga detalye, maglagon lamang sa website ng PAGCOR. Yun. Ay! Dr. Carol Duca, magandang morning!
Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay ho, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, magandang umaga kay Uncle Sam, Samuel Martires, Uncle Ombudsman, Sam. at kay Overall Deputy Ombudsman June Balmeo, Odo. Ayun, Overall Deputy Ombudsman. Magandang morning. Magandang morning. Kahapon ba, Kumbachero, na natatandaan mo yung Kapampangan na congressman? Ay, oo nga. No? Mamaya, pwede ba natin pag may makita oras, yung video niyan? papakita natin yung video. Pero total naman bagong taon na. New ride. Balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Abe, subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroon pong 1.5 turbocharged na makina para sa mas suwabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na mayroon sariling baterya, nabuboost po nito ang performance ng makina at fuel economy. Siyempre, hindi nawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay, Android Auto. At may power tailgate na rin po ang Tiggo 7 Pro Hybrid. Aba, sa halagang 1,110,000 pesos ay magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. At higit sa lahat, magiging kampante ka pa sa Premium Preserve Warranty Package para sa worry-free ownership. Talaga namang ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay ang swak na partner para sa inyong road trip ngayong 2025. Ano ba iniintay nyo? Subukan na i-test drive ang Tiggo 7 Pro Hybrid SUV at bisitahin po ang Cherry dealership malapit siya. Sabihin nyo lang po yung pangalan ni Jerry Bahat, ni Anthony Taberna. Pasasakayin na kayo dyan. Libre! Yun! 7:53 ang ating oras. Take it away, parang het. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Hoy, magandang morning sa mga Kapampangan at sa mga taga-Tarlac. Maya pa ba keko nga mga kabalen? Nako, yung kinukwento po namin sa inyo ni Kumbachero kahapon, yung pong si Congressman Bong Rivera ng 3rd District ng Tarlac, sinabi pa niya doon sa tao niya, ikon mo, naka-live to ha. Gusto niya naka-live. Gusto naka-live. Kasi gusto niyang marinig ng madla yung kanyang panunumpa. Sinusumpa niya yung na hindi daw siya tumanggap ng 20%, ng 20% sa mga project ng na dinadaan sa kanya. Sa kanyang distrito. Sa kanyang distrito. Ayun ang kanyang sinasabi lagi. Anong mapapanood ba natin? Meron bang video yan? Nako, ready nyo. Baka maihabol. Meron palang so ang gusto pala niya nun, kaya pala may video yan, siyang may gusto. Siya gusto niyang ipa-video kasi nga ay sinabi nitong si Mayor Andy Lacson ng Concepcion na kinukot naman ni Mayor Andy Lacson si Mayor Magalong na yung mga congressman minimum 20% sa project. Minimum. Minimum 20%. So walang mababa sa 20%. Walang mababa kasi minimum na yun. Parang ganoon no. So nung sabihin ni Congressman Bong Rivera na hindi siya tumanggap ng 20%. Mamatay man ang buong pamilya ko hanggang sa apo ko. Pero Kapampangan niya kasi sinasabi kaya ito. So pakinggan nga natin. Ayan. Pero may subtitle to eh. Ayan. Unahan ko na lang. Nung maganda niya, ex-mayor Andy David Lacson, apoy Vice Mayor Carla Puñetos Bautista. Ha? Ay, buling Puñetos. Then, anong proyekto ng gobyerno, mag-power po diyang kalupa ko, bilyon-bilyon lang puro na flood control. Nano kang dapat mangyari? Bilyon nga At sinabi na ko, kanong congressman nyo, sabi na kanong Mayor Magalong, Mayor ng Baguio, kanukuha nito, dahil kanong congressman, tatanggap lang 20%. Kareng programa ay proyekto ng gobyerno. 20%.
Nung 5 bilyon, at ikaw may mga bilyon, bawat banwa. Nyahapon lang pala eh, i-live you, ha? Ngayon, nung totoo, tingnan mo ng tarang sa pagkumpres, kaya ng proyekto ng gobyerno, kaya naman nyo, munta natin sa simbahan, amo lang na lang, Tayo sa simbahan. sunta mo mga kamangyero, apo, anak ko, Ayan. asawa ko, matay na, munta natin kung gano'n na Ayun. Sinusumpahan niya. Sinusumpahan Lahat niya. ng buong pamilya niya mamatay na. Kung tumatanggap siya ng 20%. 20%. Kaya yung mga Kapampangan sa Haru! Habi! Patay! Nako. Mahilig pa lang manumpa ito si Habe. si Habe. Ay, Congressman Bong Rivera. Nadali ka na pala ng bubuit ni Lakay Deo. Bago pa sumideline sa Bago 2x2. sumideline sa 2x2. Kung meron daw, sabi ng bubit ni Deo na special na balita ka naman may nagbigay daw ng 70 million sa inyo, Kong. Sabi ng bubit ni Deo, na pinapanood ko yung kayo, 70 million daw eh. Oo. At meron advance daw yun. Walang kontrata pa. Wala pang kontrata. Bank transfer kung Bong Rivera. May ebidensya. May ebidensya daw. Naku. Pero hindi sa kanya. Kung di dun sa kilalang may mga nagme-message sa atin. Mga taga DPWH. Nako, sabi, tama po yung sinabi ni Kong Bong Rivera. Hindi siya tumatanggap talaga Hindi siya ng 20%. tumatanggap ng 20% lang. May lang. Ang bihira. Kaya pala sabi ng mga Kapampangan, Aru, habi! Aru, habi! Dito po sa impeachment, subaybayan po natin ng mga susunod na kabanata sa harap nitong magkakaibang pananaw. Pero iba yung binanggit sa atin kanina ni dating IBP President Coyosa, na meron siyang binabanggit na president na naging desisyon na ng Korte Suprema tungkol po dito sa paghawak sa pagsisimula ng trial ng impeachment court kahit na nakabakasyon ang Senado. Ang para sa kanya, kahit na nakabakasyon ang Senado, ang nakabakasyon lang ay yung legislative function. Pero yung ibang trabaho, napakarami naman trabaho talaga ng mga mambabatas, nagpapatuloy yan. Subaybayan po natin ang mga mangyayari at ang sabi nga niya, ito rin naman ang tamang panahon para mabigyan ng pagkakataon si VP Sara na malinis ang kanyang pangalan. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Kuya Boy Fabian, Kuya Lini Ramos, Aris Ramos, maganda morning. See friends shaking hands singing, how do you do? Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Renal Care Services Dialysis Center.